Mabuhay mga kaamats! Welcome sa aking Storya. Ako po ito si Eds, ang inyong kaamats na laging may topak. Ganun, for today's video ay samahan nyo ako dito sa Marian Orchard sa Batangas. Syempre, ngayon ay buwan ng Kwaresma, panahon ng pananampalataya, kaya naman ating isabuhay at isapuso ang ating responsibilidad bilang isang Kristiyano. Kasama ko nga pala ditong pumunta sa Marian Orchard ang aking mga kaibigan na sina Donna, Ronald, Janice at ang kanyang mga magulang at ang kanyang bulilit na anak na napaka-cute. Sobrang tagal na buhat na huli akong pumunta dito sa Marian Orchard. By the way, story lang no, maraming beses na ako nakapunta dito. Siguro lampas 20 kasi dati nagkaroon ako ng racket kung saan isa akong tour organizer at isa ito sa 8 destination na pinupuntahan namin noong meron pang tour bago magkaroon ng pandemic. At ngayon ng 2024 ay nakakatuwa at muli ako nakabalik sa lugar kung saan sobrang solemn, sobrang ganda para ikaw ay magdasal, ipakita ang iyong magandang komunikasyon sa ating poong Maylika. Kaya naman tara at libutin natin ang ganda ng Marian Orchard. Dito sa gitna ng Marian Orchard ay makikita mo ang isang simbahan at sa baba nito ay ang isang fountain kung saan pwede kang mag-wish. Diba meron tayong paniniwala na kapag meron tayong nakitang wishing fountain, maghahagis tayo ng mga piso, barya para matupad ang ating mga kahilingan. At pagkatapos namin mag-wish ay pumunta na kami sa pinakababa ng Marian Orchard para pumunta sa unang istasyon para magdasal. At sobrang nakakapagod ito pero hindi naman siya ganong kataas at or kababa, mas mataas pa din yung kamay ni Jesus. Buti na lamang at maraming puno dito, napapaligiran ka ng mga halaman, bulaklak at matataas na mga punong kahoy kung kaya naman hindi mo ramdam ang init. Pasensya na kayo kung naka-headset ako habang kami naglalakad kasi multitasking tayo. May online class ako niya, nakikinig ako, pasensya na po. At bago kami makakarating sa unang istasyon, dito muna kami pumunta sa isang dako kung saan makikita ang iba't ibang imahe ni Mama Mary. All hail Mama Mary, and of course makita din dito ang ilang mga figura na pwede ka magdasal, isang malaking rosaryo at sobrang napakapayapa ng lugar na ito. Talagang maka-unleash lahat ng mga negativity mo sa iyong buhay. At syempre, para makapagsimula na kami ay naglakad-lakad pa rin kami papunta nga sa unang istasyon at aming binayba ito. Sa aming paglalakad, makikita talaga ang mga puno na siya talaga makatutulong para hindi mo maramdaman ang init ng panahon. Sa unang istasyon, naabutan namin ang grupo ng mga lalaki na nagdadasal. Pagkatapos nila, sumunod na ang aming grupo at sinimulan na ang unang istasyon. Nakakatuwa nga kasi akala ko mamamasya lang kami dito sa Marian Orchard. Buto na lamang kasama namin si Tita Edna na talaga namang deboto ni San Judas Tadeo nung sila nandito pa sa kota. Kaya siya na ang nag-lead sa amin para simulan ang aming Station of the Cross. At sobrang naramdaman ko ang espiritu ng pananampalataya at ang syempre ang pakikipagkomunikasyon sa ating pong lumukha. Napakapagod pero sulit naman kung talagang galing sa puso at para sa ating pong lumikha. Meron nga pala kami dito nakitang bulaklak or bunga ng balete. Nakakatuwa para siyang laruan. At ito na nga, pinasok na namin ang simbahan para dito na din magdasal at magpahinga dahil ilang sandali na lamang ay babalik na kami sa lungsod ng Lucena. Napakaganda ng pagkakataon na aming naranasan dito dahil bukod sa kami nakapamasyal, bukod sa nakita namin ang aming kaibigan na si Janice wala nung high school, ang kanyang mga magulang, ang kanyang baby na si Mateo, ay nagkaroon kami ng pagkakataon na magdasal. Tayo po yung magnilay ngayong araw ng Kwaresma. Bye-bye!